Amen. At magandang umaga. Minamahal na kapatid sa Panginoon. At sa mga nasa ibang bansa, magandang gabi rin sa kanila. At purihin ng Diyos na tayo muli ay sama-sama rito para magpuri sa Panginoon. At higit sa lahat, hindi lang tayo magpuri, kundi tayo ay kumain palagi ng salita ng Diyos. Ay tayo pinagpala ng Panginoon sa pag-aaral kanina at higit nating naunawaan yung patungkol sa Iglesia ng Diyos na dito ay sa atin kundi sa Panginoon. At mga kapatid, dalangin niyo po ako na ako'y makatayo muli sa likod ng pulpitong ito na magamit ang Panginoon. Dapat. At babasa po tayo dito sa Acts 20:28. Ito po yung pilot verse kanina at gagamitin din natin na basehan ng mensahe sa oras na ito. Basahin natin sa Acts 20:28. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo, ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa English, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. Kaya po sandali manalangin, hingin natin kay Brother Romel ang panalangin. Amen. Ang Diyos na may biging kilos sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat amang banal sa iyong biyaya pagpapala sa araw na ito. Salamat amang Diyos sa pribileyo makapakinig ng inyong kalooban, ng inyong mga pagpapala. At amang banal sa oras na ito, may humihiling po amang Diyos ng inyong pasbas, kapangyarihan para sa inyong anak na inyong tinayo. Pangunahan niyo po si Brother Ding amang Diyos, kayo po magsalita, at kayo amang Diyos maglinis sa kanyang dila amang Diyos. Kanyang salitain ang inyong kalooban, inyong isipan, puno ng pag-ibig at biyaya, para sa pagpapala amang Diyos ng lahat ng kaluluwa, sa mga nangangailangan ng kaligtasan, sa mga nangangailangan ng kabanalan amang Diyos, na kayo amang banalang mapupurihan, kayo malulhati sa gawain na ito amang Diyos, at ang liwanag ng iyong iglesia ay makita sa buong mundo. Kaya mga banal, pinapasalamatan po namin ang katagumpayan na pagpapala na tinanggap sa oras na ito. Ito po ang hinihiling pinapasalamatan. Matamis sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Pwede tayong umupo. At ang pabagat po ng pag-aaralan natin mga kapatid, yung the great influence of a spiritual mother. Ngayon, pag-uulat ay hayaan nyo mga makabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga kapatid dito nasa loob. Kasama natin, isa natin kay Sister Bell, salamat sa Panginoon. Happy Mother's Day, Sister Bell, at kay sa lahat ng kapatid natin dyan. Sister Letty, at Sister Nympha, Sister Jane, at yung Sister Lisel, Sister Rose, lahat dyan. At mga kapatid, hindi lang mga biological na ina, kundi yung mga spiritual mothers din, mga kapatid. At siyempre yung ding mga nag-a-aspire na maging ina. Amen, mga kapatid. At alam nyo ba na tuwing darating ang Mother's Day at naalala natin yung ating ina sa laman, hindi pwedeng na hindi maantig yung ating puso at damdamin. Sapagkat mayroong soft spot dyan pag yung nanay ating napag-usapan. At mapalad kung ang yung nanay pa sa laman ay buhay pa. Sapagkat pwede nyo pang higit na may pakita ang yung pagmamahal sa kanila. Pero doon sa mga namayapa na para bang mayroon pa tayong hindi nagagawa. May mga regrets kung minsan. At
Kung maalala rin natin sila, hindi pwedeng hindi tayo umayak. Ngayon mga kapatid, hindi basta-basta maging nanay. Lahat ng babae, sabi nga, pwedeng maging nanay, pero yung pagiging spiritual na mother ay hindi lahat. Sapagkat hindi lahat mga kapatid ay hindi naunawaan ang pagiging spiritual na ina. At dito sa ating pag-aaral mga kapatid ay pag-aaral natin yung dakilang impluensya ng ina sa spiritual. Ano walang iba yung iglesia ng Diyos. At dito yung ang ibig sabihin ng influence, ito yung power that affects others in various ways, both physically and spiritually. At isa pang meaning dito, the power to persuade or direct others through one's actions, words, or example. At sapagkat ito yung Mother's Day, hindi lang natin sineselebrate yung mga ina natin sa laman, kundi higit sa lahat ang iglesia. Sapagkat yan napakahalaga mga kapatid. Alam niyo ba na yung mga spiritual mothers, which is the church, yan ay minamahal ng Diyos. At pinakita niyang kanyang pagmamahal sapagkat siya ang, kung pag-aaral natin kanina, siya ang founder. At higit sa lahat mga kapatid, binili niya ng kanyang sariling dugo. And dito sa ating pag-aaral, ulan nating pag-aaralan yung characteristics ng spiritual na ina, kung bakit ito yung nagbibigay ng malakas na impluensya. Alam mo ba sa sanlibutan, tinitignan yung pag-uugali ng ina. At merong mabuting ina, meron din namang hindi mabuting ina. At makikita mo rin yan sapagkat sa kanilang mga pananalita, sa kanilang kilos, maging sa kanilang paggawa. Ngunit sa spiritual na ina, mayroong tinukoy dito si Pablo na ating pag-aaralan na para makita natin ang mga minamahal na kapatid. At sabi po rito sa Titus chapter 2, kung bubuksan po natin yung umpisa natin sa verse 4, makikita nito yung 7 characteristics ng ina na tinukoy dito ni Pablo, na sabi niya 2 verse 4, sabi rito, upang kanilang maturuan ang mababaing may kabataan na magsiibig sa kanya-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magaganda loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. 7 yun mga kapatid, na makita rito natin na una, mayroong pag-ibig. Yan. Totoo naman po mga kapatid na kahit na sinong ina, mayroong kanyang pag-ibig sa kanyang anak o sa kanyang pamilya, sa asawa. Tapos ang pangalawa rito, na yung magpakahinahon. Mahinahon siya. Discreet. Tapos itong maganda yung magpakalinis. Chaste or pure. At masipag sa bahay. Mga kapatid, dito yung maganda ito, masipag sa bahay. At magaganda loob, tapos may pasakop sa kanyang asawa, at upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang lahat ng 7 yun ay makikita mo doon sa spiritual na ina. Hindi mo lahat makikita yan doon sa mga karaniwang ina lang. Sapagkat mayroong dalawa dyan na napakahalaga na dapat makita natin doon, na siya ay pure, malinis, at siya ay hindi
Hindi siya masunurin sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang kagandahan na tinutukoy dito hindi sa panglabas, kundi sa panloob, sa puso. Sapagkat yung spiritual na ina, sabi nila ito yung characteristics ng godly mother, yung makadiyos. At kung yan, mga kapatid, ang siyang pagbabatayan natin, hindi lang tinukoy dito ang mga babae, kung hindi lahat ng mga naligtas mula sa kasalanan. Kasi ang church, ginamit na gender yan, no, feminine. Ang asawa, ang ating Panginoon. So, asawang lalaki ang Panginoon, asawang babae ang iglesia. Amen, mga kapatid. Kaya lahat ng kabilang sa iglesia ng Diyos, sila, mga kapatid, ay mga naligtas. Tulad ng pag-aaral natin kanina. Ito continuation lang pag-aaral natin kanina, no? Para higit natin maunawaan. At dito natin nakita yung kagandahan ng spiritual na ina. Sapagkat ang Diyos, sabi nga, tumitingin sa puso, hindi sa panglabas. Kaya iyan ang pinaganda ng Panginoon, yung kalooban. Maganda nga naman yung pagmumuka, ang pangatawan. Pero yung puso naman, malayo sa Panginoon. Sabi nga nila, doon sa Proverbs 31:10, yung mabait na babae, the virtuous woman. Sino ang makakasumpong nun? Ang mabait na babae, yung mayroong takot sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, dapat natin makita doon, ano, kung babasahin mo yung lahat, yung Proverbs 31:10, hanggang ano yung 31, makikita mo lahat, mga kapatid, ang isang katangian ng isang ina. At mga kapatid, bago maging isang ina, kailan siya ay kasal. Kaya ang iglesia ay kasal yan sa Panginoon. They're married to Christ. Spiritually. Ganon din sa physical. Bago maging tunay na ina, kailangan din siya ay magkaroon ng asawa. Kaya yung mga dalaga, mga kapatid, dapat nasa kanila yung katangian ng spiritual na ina. At ganoon din yung mapapangasawa, mga kapatid. Ayan, marami tayong dalaga rito at binata. Kinakailangan din kayo rin ay karapat-dapat para rin kayo ay ang mapipili rin yun, yung karapat-dapat din sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya, lalaki man o babae, kinakailangan sila, nasa kanila yung magandang katangian. Kaya sa Iglesia ng Diyos, mga kapatid, ito yung may kaayusan. Na tinutukoy natin dito, na sabi mismo sa ating binasa, ating ingatan ninyo ang inyong sarili. Yan ang unang-una dyan eh. Na mayroong pag-iingat sa sarili. Sinabi ni Pablo mismo, ito sinabi sa mga Christian na ingatan ninyo ang inyong sarili. Bago mo ingatan ng iba, ingatan mo ang inyong sarili. Alam mo ba ang magulang natin, ang ating ina? Iniingatan niya ang kanyang sarili, maging palakas siya palagi at malinis. At para mapangalagaan niya ang kanyang pamilya, iniingatan niya ang bawat isa. Iniingatan tayo. Magmula nung tayo ipinanganak, pagpapalaki hanggang sa ngayon, mayroong pag-iingat ang ina, mga kapatid. At iyon ay kailanman hindi mababayaran ng salapi. Dahil kalakip doon yung pag-ibig at sakripisyo, mga kapatid. At ang Panginoon, isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Pinili niya ang kanyang sariling dugo para magkaroon ng isang iglesia na walang dungis at kapintasan. Isang iglesia na kanyang itinayo na kailanman hindi mananaig ang kasamahan. Sapagkat ang iglesia ay tinayo ng Panginoon, mga kapatid, ito'y iniligtas. Ligtas mula sa kasalanan. Salamat mga kapatid kung ito
ang kinabibilangan natin. Salamat, sabi nga kanina, na ito ang pundasyon. Pagkat si Kristo ang pundasyon, siya yung bato, yung cornerstone. Itinayo siya sa bato, matibay mga kapatid. At ang pundasyon din, ang mga apostol, ang lahat ng mga mananampalataya. Minamahal kapatid sa Panginoon, isang karangalan na hindi lang ikaw ay matawag na sa iglesia, kundi ikaw ay mapabilang sa iglesia ng Diyos. Karangalan sa Panginoon, sa tao, at karangalan din sa iyo. Sapagkat itinaas ng Panginoon ang iyong buhay. At mga kapatid, sapagkat ang iglesia ay galing sa Diyos, hindi ito sa tao. At ito'y malaya. Sabi dun sa Galatians chapter 3, ay chapter 4, verse 26 hanggang 27, sabi po niya, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Sapagkat nasusulat, magsaya ka o baog na hindi nanganganak, mabiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganak sapagkat higit pa ang mga anak na pinabayaan kaysa mga anak na may asawa. Sabi sa English, but the Jerusalem above is free, it is the mother of us all. Ngayon, kung titignan mo, ang Jerusalem ay nasa itaas. Ay malaya, ibig sabihin galing sa langit. Kaya sabi nila, heavenly Jerusalem. Amen? Ito yung, kaya hindi ito literal na church, it's an spiritually church from above. At kung titignan mo, yung malalim tong tinuro ni Pablo rito eh. Kasi bakit may Jerusalem dito? Kung babasahin mo yung verse na yan, yung Galatians 4, mag-uumpisa ka sa mga preceding verses. Merong dalawa diyan tinukoy ni Pablo eh. Yung si Abraham, ang asawa ni Abraham, si Hagar, at saka ang asawa niya si Sarah. 'Di ba? Nanganak si Hagar at ang lumabas ay alipin niya si Hagar, alipin ni Sarah at nanganak siya at ang pinanganak si Ismael. At nananatiling alipin pa rin yun kahit pinanganak. Ngunit si Sarah ay nanganak kay Isaac. Yan, sabi niya, ay tatawagin doon ay malaya. Mga kapatid, yung kay Hagar doon sa Old Testament, dito naman tayo sa New Testament. Bakit nito ginawang halimbawa? Kasi mayroong freedom, may kalayaan. Na ito yung sinasabi nito na ang Jerusalem ay nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Kaya kung titignan mo sa verse 27 na binasa natin, na sabi niya sa last part ng verse, sapagkat higit pa ang mga anak na pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. Anong tinutukoy dito mga kapatid? Na sa pamagitan ni Abraham, yung pangako ng Panginoon na dadami ang kanya lahi, pagpapalain ang kanya lahi, at hindi lang mga Hudyo na naligtas kung hindi pati mga Gentiles kasama tayo mga kapatid. Sapagkat lahat ng mga napalaya sa kasalanan kabilang diyan. Ngayon, dito nakarepresent kay Sarah yung ina. Spiritually speaking, ito yung iglesia na ito ang ngayon ang ina ng lahat ng mananampalataya. Mother of all believers. At dahil ito'y galing sa langit, mga kapatid, parang natin makita, ang mapabilang dito, pag tinawag mong ina, manganganak yan. At hindi nanganak physically, kundi spiritually. Kaya lahat ng mga ipinanganak sa spiritual, galing sila saan? Sa spiritual church. Kaya tayo ipinanganak sa iglesia. Mga kapatid, amen? We're born of the Holy Spirit. Sa pamagitan ng regeneration at pananampalataya. Kaya napakalalim yan. Kaya tayo ay kabahagi sa seed of Abraham according to the promise.
Maminamahal na mga kapatid sa Panginoon, dito sa Revelations 21, verse 19, may sinasabi po rito. Sabi niya, then one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven last plagues came to me and talked with me, saying, come, I will show you the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Sabi niya, having the glory of God. Her light was like most precious stone, like jasper stone, clear as a crystal. Nakita mo na ang iglesia ay pinakita rito symbolically na asawa ng kordero, Lamb's wife. Amen? At sabi po rito sa verse 11, verse 10, sabi niya, the great city, holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Kaya, makita mo lahat na yung scriptures, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, hindi nagkakalaban-laban. Napakaganda. Kung makita mo yung tunay na turo na iglesia ng Diyos, napakaliwanag. Na sabi dun sa verse 26, but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. Amen ba, mga minamahal na kapatid? Ngayon, ang tanong dyan, mga kapatid, ang iglesia, dahil sa iglesia ng Diyos, tayo na ipanganak sa espiritual. Dapat makita natin talaga kung tayo nga tunay na ipinanganak siya. Kasi sa loob ng iglesia may mga bisita, nandiyan yung mga kapatiran, mayroon tayong mga kinukomida, may mga dumadalo. Kaya i-encourage sa bawat isa na maunawaan ito, yung tunay na turo. Kasi mayroon din nagpapanggap na iglesia ng Diyos. Na mga sabi nila sila ang asawa ng kordero ng ating Panginoon. Ngunit ang pagkakaiba, wala sa kanila yung kaligtasan. In a sense, na ang Diyos ang hindi nagligtas sa kanila. Tao ang nagligtas. Alam mo ba sa mga iba't ibang churches, kaya masabi natin hindi sa Panginoon kasi sabi ng Panginoon, I will build my church. So, isa lang. At ang Panginoon ang nagdaragdag, siya nagliligtas, at siya nakakaalam kung sino ang kabilang. Doon sa ibang church, sabi nga, mayroon siyang mga makatapat doon. May mga taong tapat, ngunit sila ay wala pa sa kawan, wala pa sa iglesia. Na kinakailangan, sabi nga, mailabas sila upang sila ay mapabilang sa iisang kawan. Amen, mga kapatid, para magkaroon din sila ng kalayaan na makapag-samba sa Panginoon, makapag-worship. Amen? Sama-sama. Kasi ang isang ina, gusto niya ang kanyang pamilya ay nagkakaisa. Nasa isang bubong. Ayaw niya na may nahihiwalay. Amen, mga kapatid? Amen. Gusto po niya yung gano'n. Ngayon, kung may humihiwalay, nalulungkot ang isang ina. Kaya yun ang dakilang hangarin ng iglesia na mapag-isa ang lahat ng kanyang mga anak. Na kailangan mailabas din na sa ibang kulungan para mapabilang sila sa kawan ng Diyos. At sabi nga nila, paano malalaman na sila ay anak ng Diyos? Marinig nila yung tinig ng Panginoon, sila susunod. Hindi na sila mananatili roon. Yung iba kasi, kahit may sakit na, malapit ng mamatay, pinapanindigan pa rin ang kanilang iglesia na kinabibilangan. Mga kapatid, nabulag, napilayan, at higit sa lahat nadaya. Huwag naman mangyari. Salamat sa Panginoon na mayroong maginamit sa atin. Kaya mga kapatid, sa loob ng iglesia, may mga ipinapanganak. At dito ginagamit ng Panginoon, ang Panginoon ang nagliligtas.
at instrumento ang kanyang mga anak upang maipalaganap ang Ebanghelyo. At sila ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo para maipalaganap ang salita ng Diyos at mauunawaan, maiintindihan na yung mga bulag makakakita, yung mga pilay ay makakalakad, at higit sa lahat, yung mga bingi ay makakarinig. At yung mga puso, mga kapatid, ay lalambot upang tatanggap sila sa Panginoon. Kaya ang Iglesia ng Diyos ay isang lugar, mga kapatid, upang turuan ang kanyang mga anak ng ayon salita ng Diyos. At dito sa Iglesia ng Diyos, sabi nga, kung paano ang butihing ina ay nagluluto ng masarap yan, masustansya para sa kanyang mga anak, lalo ng Iglesia ng Diyos, sapagkat ang pinapakain dito ay purong salita ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya napakasarap palagi kung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at tayo nag-pre-preach, sapagkat kung pinapatnubayan ng Espiritu Santo, mga kapatid, makikita mo na nabubusog ang kaluluwa. Nagagalak ka. Kahit saan ka man makinig sa mga preaching ng Iglesia ng Diyos, mayroon at makakakain ka na palagi ng masarap. Amen? Kung hindi ka makakain ng sarap, mga kapatid, maaaring yung pagluto may kulang. Kaya nga, sa lahat ng mga tumatayo, ministro man, maging tagapangaral, lahat, mga kapatid, kinihiling nilang patnubay ng Espiritu Santo. Na yung Espiritu Santo ang siyang mangusap, siyang mangaral, siyang magbigay ng kaliwanagan upang ang tao ng Diyos ay mapakain ng kanyang banal na salita. Magmula sa pagkabata hanggang sa pagkatanda, mga kapatid. Kaya kita mo pag ang ina ay marunong magluto, makikita mo masustansyang kanya niluluto sapagkat sa kanyang puso at isipan mapalakas, maging malusog ang kanyang mga anak. Lalo din sa iglesia, mga kapatid. Isang kakitaan, mga kapatid, na ang iglesia ay malakas, malusog, makita mo yung kanyang mga anak ay malalakas din. Pero ang iglesia, mga kapatid, kung ito'y mahina sapagkat hindi sila lubos na napapakain ng masarap na salita ng Panginoon. Sabi kanina, may mga umaalis. Sabi na hindi na o napapagpala sa kanyang pagpapahayag. Hindi na napapagpala sa kanyang pagpipreach o pagtuturo. Mga kapatid, kuminsan, sino may problema? Maaaring yung nakikinig o mapihikan siya o baka yun may kakulangan din yung nagpapahayag. It goes both ways. Kaya kinakailangan, mga kapatid, ng Espiritu Santo ang siya maghuna. Dito pa natin makikita, sabi rito sa ating binasa na ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan. So pagkatapos maingatan mo yung sarili mo, mga kapatid, kinakailangan din na ingatan mo yung kawan. Mga kapatid, bakit kailangan pag-iingat? Alam mo ba na ang ina, iniingatan ang kanyang anak? Kita mo kahit baby, ayaw niya madapo ng lamok yan. Pag mainit, pinapaypayan. Naalala niyo yung nanay niyo. At kung umiiyak, sinasayaw, kinakantahan, at ano yan, pinapaliguan, nililinis, lahat ginagawa. At kaya tawag dun sa mga baby, cute eh. Mabango, tapos masaya, masigla, nakakatuwa. Alam mo, pag may bata sa loob ng bahay, nagbibigay ng saya yan eh. Kaya kita mo yung may mga apo, masayang-masaya sila sa apo nila. Mga kapatid, ilagay natin sa spiritual. Ano yung mag-iingat na dapat natin makita rito? Na mayroong mga panganib din sa naibig atakihin ang iglesia, mga kapatid. Kaya kinakailangan na mapagbantay ang spiritual na ina. At sa kanyang pagbabantay, mga kapatid, mayroon tayong ginagamit.
Kinakailangan mga kapatid, maging matibay ang bawat isa kung ang salita ng Diyos ay ating pinaninindigan. Hindi lang to pang-depensa, kundi ito rin pang-opensa. Offensive at saka defensive din, mga kapatid, salita ng Diyos. At kung babasahin mo sa Isaiah 66, ito po sa Isaiah, buksan po natin. Ito sa 66. Dito po sa verse 13. Sabi niya, sa verse 13, sabi niya, as one whom his mother comforts, so I will comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. When you see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like grass. The hand of the Lord shall be known to his servants, and his indignation to his enemies. Sabi po rito, kung paano ang sino may inaaliw ng ina, gayon ko'y aaliwin kayo at kayo mga aaliw sa Jerusalem. Mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng aliw, ng comfort sa atin. Amen, mga kapatid. Ang kanyang salita nagbibigay ng comfort and inspirasyon. Alam mo ba kung bakit? Dumarating din ng problema sa atin sa loob ng iglesia, sa personal, financial, sa aspeto ng buhay natin. May dumarating na problema. May mga pagsubok. Naharap tayo sa trials and temptation. Kailangan natin ang comfort ng Panginoon. Kailangan natin i-comfort ang ating mga kapatiran. Kasi meron mga pasana yan. Imposible. Lahat meron tayo niyan. At alam mo ba na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng comfort, kanyang banal na salita. Instrumento ang iglesia na siya rin makapagbigay ng comfort. Kaya binibuild up ang bawat isa. Kung may problema, nagdadamayan, nagtutulungan. Mga kapatid, ang pastor, ang nangunguna, hindi kakayanin ng iglesia. Ang tagapagturo, hindi niya kakayanin. Kaya tayo kabilang sa isang katawan, nagsusuportahan. Mga kapatid, dinadalangin natin ang bawat isa. Alam niyo ba na ang bawat tinatay sa pulpito at saka mga nakikinig, dinadalangin yan, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Kasi kung minsan wala nang, yung iba hindi nakaka-attend. Dahil may mga trabaho, hindi maiwasan na ganito ang problema. Kaya dinadalangin natin. Loobin nawa ang Panginoon, mabigyan silang comfort, mabigyan silang biyaya ng pabor, at sila rin ay ibalik. Sila ay makadalo, mga kapatid. Alam niyo ba na ang Diyos ay Diyos ng kaisa? At mga kapatid, dito sa 1 Peter, chapter 2, verse 2, sabi niya, gaya ng mga sanggol, na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. At kung yung napagkilala ang Panginoon ay mapagbiyaya, alam niyo, malalim ang sinabi rito, kuminsan akala lang natin dito yung para sa mga sanggol. Sabi niya, newborn babes desire the pure milk of the word. Hindi lang mga bagong panganak. Napakalaga sa bagong panganak na magpatuloy at higit sa lahat, panghawakan salita ng Diyos, otherwise sila ay lalayo. Kaya kuminsan ang bagong panganak, tatanggap ngayon, after few days, o after 1 month, 2 months, hindi na dadalo, nalalamig. Kasi bakit? Hindi nagpatuloy sa pagkain ng salita ng Diyos. Ngayon, hindi siya lumaki, hindi siya lumago. So, yung mga bagong tanggap, kinakailangan sila magpatuloy, kinakailangan sila ay mag-grow spiritually. Physically, ganun din. Pag hindi nag-grow na malusog physically, ang mangyayari maging bansot. Ganun din sa spiritual, mga kapatid. Ngunit, hindi lang yung mga bata sa pananampalataya, maging matatanda. Kailangan pa rin ng purong salita ng Diyos. Marami nang alam. Ngunit mga kapatid, isang bagay kailangan, application palagi yan. Ang salita ng Diyos, kailanman, namamalagi kailanman, dapat mamamalagi kailanman sa buhay din natin. Amen, mga kapatid. At higit sa lahat, sabi nga,
dito sa verse 3, dito masyadong rito, kung inyong napagkikilala ng Panginoon ay mapagbiyaya. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. Alam ba, ibig sabihin, kung naumpisan mo na, natikman mo na yung sarap ng salita ng Diyos, kung paano pinapalago ka dyan, doon mo higit kang mapagpasalamat sa Panginoon. Kaya sabi nga, salamat sa Panginoon sa kanyang magandang araw. Turo sa atin, nagbigay ng encouragement, inspiration, na sa kabila ng aking kalalagayan, mga kapatid, inabot ako ng Panginoon. Nagbigay siya ng hope, pag-asa, nagbigay ng kapayapaan muli sa aking puso kaisipan. Hindi na ako naguguluhan. Mga kapatid, maraming bagay na kuminsan nagdudulot ng kaguluhan sa atin. Totoo yun. Ngunit, yan mga kapatid ay mayroong solusyon. Kung tayo palagi ay titingin sa Panginoon, kanyang banal na salita. Look to me and be saved, sabi niya. Look unto Jesus, the author and finisher of the faith. Ngayon, sabi niya, tayo ay kailangan mag-grow. Kinakailangan natin na lumago. Hindi lang sa ikaliligtas, kundi tayo lumago sa pananampalataya. Amen, mga kapatid? Hindi lang ginagamit si Brother Randy, hindi lang si Brother Ding o kahit na sino. Mga kapatid, gagamitin kayo lahat ng Panginoon. Sabi nung iba, hindi ako pwedeng tumayo dyan. Ako'y mahiyain. Mga kapatid, kaya kinakailangan mong mag-grow sa pananampalataya. Kinakailangan mong mag-grow sa kaalaman, sa knowledge. You have to grow in wisdom. You have to grow in grace. At higit sa lahat, you have to grow in love. Mga kapatid, dyan ka dapat mag-grow. And sabi nga ni panalangin kanina ni Brother Roel, hindi lang sa ikaliligtas, kundi sa ikabahabanal. You have to grow in holiness. Mga kapatid, sapagkat dyan tayo tinawag. Na yung mga salita ng Diyos, hindi lang sa mga bagay na pag-umpisa. Mayroong level yan. From basic, elementary, intermediate, hanggang sa maging advanced. Mga kapatid, pag-aaral yan. Ngunit, hindi lang sa pag-aaral, maging sa application sa ating buhay spiritual. Sabi nga, napakadaling i-preach, mahirap sundin. Pero alam mo ba na the more na ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, higit ka makaharap din sa mga tumataas din ang pagsubok sa iyo. Kaya tayo nag-aaral. Ngayon, kung ang pagsubok sa iyo, ito lang ibinigay ng Diyos sapagkat iyon ang kakayanan ng iyong pananampalataya mo. Pero kung bumibigat na yung pagsubok sa iyo, sapagkat iyon din ang kasukatan ng iyong pananampalataya. Ngunit tapat ang Diyos, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakaya. Pag binigyan ka ng Diyos niyan, mga kapatid, is still a blessing and privilege sapagkat tinitest ka ng Panginoon upang makita mo ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ngayon, the spiritual mother protects the flock. It provides guidance and counseling. It provides guidance against false doctrine and moral confusion. Alam ba ng nanay ko nung araw? Naalala ko ba? Sabi niya, kayo manalangin palagi, mag-pray, at kung pupunta kami kung saan-saan party, sabi niya, huwag na kayong pumunta dyan, delikado. So, mayroon siya palaging pangamba. Sabi niya, huwag kayong makisama sa mga ganitong tao. Alam mo, ganyan ang nanay. Kahit na si nanay, ayaw niya na mapasama ang kanyang anak. Mga kapatid, at alam mo ba kung may nangyari sa anak? Sinong unang masasaktan, iiyak? Ang magulang, ang ina. Mga kapatid. Anak niya yan eh. Di lalo na pag yung namatay ang kanilang mga anak. Mga kapatid.
Lalo na sa iglesia, mga kapatid, na tayo ay ginaguide ng spiritual na ina na hindi tayo makakain ng hindi purong salita ng Diyos. Amen? Alam na natin yung masarap. Ba't ka pa lalabas dito? Ba't ka pa maghanap pa ibang pagkain kung dito ang pinakamasarap na nakainan mo? Alam mo ba, hindi ka nahahanap ng iba. At alam mo na yung masarap, alam mo na rin yung hindi masarap. Mga kapatid ko, ilagay mo yan sa turo ng Panginoon. Wala na ibang gaganda pa riyan. Pinapaganda nila ang kanilang preaching sa kabila. Pero it's more on man's preaching. Hindi turo ng Diyos. Tao pa rin. Pero salamat sa Panginoon, sa Iglesia ng Diyos, mga kapatid. Sa patnubay ng Espiritu Santo, kinakailangan biblical lahat ang itinuturo. Sapagkat dyan tayo bumabase. Mga kapatid. At higit sa lahat, hindi nagkakaiba. Pare-parehas yung turo ng Panginoon. Kahit saan ka dumalong Iglesia ng Diyos, pare-parehas yung doktrina. Yun ang kasi magkaroon ng isang relihiyon, isang pananampalataya, at isang Diyos, isang turo. Ngayon, kung makakain ka, mga kapatid, ng hindi tama, nagkakaroon ka ng indigestion. Nagkakaroon ka ng LBM. At sumasama pakiramdam mo, nahihilo ka pa. Mga kapatid, sa spiritually speaking, nagbibigay ng spiritual and moral confusion. Kaya mga kapatid, huwag nating makikita mo sa kabila. Bakit tinawag na iba't ibang church sa labas pag hindi Iglesia ng Diyos ay Babylonia? Kasi nandiyan yung confusion. Na-confuse ang mga tao. Hindi nila alam kung paano magsamba sa tunay ng Diyos. Hindi nga nila kilala ang tunay na Diyos eh. Yung isa nagtayo ng iglesia. Si Kristo daw ay tao. Yung isa nagtayo ng iglesia. Ang daming Diyos, ang daming santong dinadasal. Itinataas yung tao. Mga kapatid, iisa lang itinataas natin, kundi ang ating Panginoon. It provides discipline. Number one yung mga kapatid, discipline. Sa loob ng iglesia. Kaya nga, as much as possible, kahit dito sa service, magkaroon tayo ng discipline, mga kapatid. Sabi palagi natin kapatid, buksan nyo naman yung mga video para makita namin kayo. Hindi na yung nagsasalita, saradong video. Di ba? It's a part of discipline, mga kapatid. Nandito ka sa California Iglesia, sabi nga, nasa box ka na nga eh. Hindi ka pa nakikita, madilim yung box mo. Para kang sa loob ng nitso. Mga kapatid, magpakita tayo. Na makita natin na tayo naman ay nagagalak. Doon lang nga tayo nagkikita, sa box eh. Mga kapatid, di ba? Pero yung iba sabi nga nila, mahina internet pa rin. Naiintindihan naman natin, pero ito inaano lang natin sa discipline. Pero discipline, ang Diyos nakakita sa atin. Tandaan nyo, no? Tayo nasa loob ng ating pamamahay. Na tayo nagsasaba. O iba nasa loob ng kanilang trabaho. But still, mga kapatid, dapat yung puso natin nasa gawain. Nandito tayo nagtitipon. Kaya tinawag na fellowship between Christians and God. It's a Christian fellowship. Hindi ito tayo nagpo-conference lang tulad sa trabaho. So mayroong discipline. Sa prayer, mayroong discipline. Maging sa pagsususog, lahat may discipline, mga kapatid. Diba? Lahat yan. It's about discipline in the church. Hindi sa aking galing kung hindi ito'y kaayusan. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, individually mayroon tayong discipline sa ating sarili. Both in material and sa spiritual, mga kapatid. Tayong discipline. Kasi doon kakitaan na tayo anak ng Diyos. Mga kapatid, iglesia ng Diyos tapos wala kang discipline. Kaya nga meron tayong discipline sa pananamit, pag-uugali, pagsasalita, lahat merong discipline niya.
Meron tayong sinusunod. Merong ethics. Sa ano nga, pinag-aaral yung professional ethics sa labas eh. Mga kapatid, mas matindi yung ethics sa Iglesia ng Diyos. Sabi nga, kahit sa mga pastor eh, merong ethics yan. Sinusunod, hindi kung pastor ka, ministro, walang ethics. Lahat yan, mga kapatid, may ethics na sinusunod. Hindi yung magpipreach ka, isang pinapatamaan mo. Hindi, wala, kailan may ethics yan. Pagpapakain mga kapatid sa lahat. So, it's a part na kung minsan may tatamaan, but hindi ka nagpipreach sa isang tao, mga kapatid. Because ang salita ng Diyos ay para sa lahat. But it takes love. And it takes the anointing of the Holy Spirit to understand, to discern for the heart and minds of the people, their needs. Kailangan nila yun. Kailangan matumbok yan. At ang Espiritu Santo ang siya magsasabi. Yan ang magtuturo. Kasi may pangailangan ng bawat isa. Hindi mo naman alam yan. Hindi mo kilala ang bawat isa. Hindi mo alam ang kalalagayan. Pero ang Diyos ang nakakakilala. Ngunit yung discerning spirit ay binigay sa loob ng iglesia yan. Makita natin yan. Kaya makikita mo yun. Hindi naman ito pang-judge. But it's a right judgment. And also, it regards to about the decision. Alam mo mga kapatid, sa bawat decision din natin, tayo, iglesia ng Diyos, kailangan natin. So we have to pray. Ngayon, isang napakaganda dyan, mga kapatid, ang ating ina, tinuturuan tayo ng mabuti lahat. Ang ina na nagtuturo ng masama sa kanyang anak, iyan ay masamang ina. Pero ang spiritual na ina, ituturo lahat ang mabuti. Sapagkat ibig niya, ang kanyang mga anak ay maging mabuti. Alam mo ba yung mga anak, reflection ng magulang yan eh. Amen? Pero kaya natin sinasabi mayroong age of accountability and responsibility. Magkakaroon sila ng free will, mayroon silang free will at free choice. Yung mga bata, pag tumanda na sila. Kaya yung mga anak natin, bagamat lumaki sila sa iglesia, later on, magde-decide yan para sa kanila. But still, we have to instill that great foundation na mismo ang Panginoon. Na pag lumaki sila, nakakita nila yung magandang turo, hindi na sila lalayo roon. But still their choice, mga kapatid. At the best thing then, you have to shape their character. To conform. To shape the character to conform to the image of Christ. Tayo lahat. That the Word of God, number one function is to shape our character, our spiritual life, and conform to the image of Christ. Mga kapatid, yun ang Ama. Di ba? Kaya makikita mo, sabi nila, na minsan mayroon narinig na mensahe. Kung makita mo ang aking Ama, kung makita mo yung aking Ama, makita mo ako, nakita mo na aking Ama. Yan, sabi niya. Di ba Panginoon sabi niya, nakita mo si Kristo, nakita mo na rin ang Ama. We are the reflection of the Lord. Dapat ang buhay natin gano'n. Sa pananalita, sa gawa, sa paglilingkod. Mga kapatid, that's why we cannot do this over time. Kinakailangan natin na pagsumikapan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kinakailangan, our response is to surrender, to submit. To submit to the authority of God. Mga kapatid. Hindi sa pastor, isang pastor natin, ang Panginoon. Doon tayo magsasubmit. At dito pa sa ating teksto, sabi niya, na kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Amen? Sabi niya, over which the Holy Ghost has made you overseers. Yan sinasabi natin, the spiritual mother is led by the
Holy Spirit. Mga kapatid. Overseer. Tagapangasiwa, tagapag-ingat. It takes humility, mga kapatid, to be led by the Holy Spirit in all your ways. Alam mo ba, pag mapagmataas ka, hindi ka pangunahan ng Espiritu Santo. Nakita mo yung the more na malago ang isang Kristyano, the more they're humble. Tingnan, makita mo yan. Mababang kanilang kalooban. Napakababa, napakaamo. At mga kapatid, if you are led by the Holy Spirit, you have to be humble in all your ways. Lalo na pag mas higit kang may kaalaman o karunungan galing sa Panginoon. Mga kapatid, gagamitin mo yan to edify the church na hindi ka itaas. Diba? Gagamitin mo yan. Yung knowledge and wisdom na ibinigay ng Panginoon sa iyo, ibinigay sa iyo hindi para sa iyo lang, para sa lahat, mga kapatid. Upang ang lahat din ay makabahagi. At hindi ikaw ang mag-glorify. Malululati kundi ang Diyos. Eh, mga kapatid. Sabi nga, it's not by popularity. Minsan sabi, galing ano yan, mag-preach, magturo. So it's by popular. No, makita mo doon na kung bakit marami nakikinig doon sapagkat nakita nila na siya ay pinangungunahan ng Espiritu Santo. Na sa kanyang pangangaral, ang nakikita nangungusap ang Diyos. Amen, mga kapatid. And hindi, sabi nga, not to please men, but to please God. When you please God first, then you can please men. Yeah. But, pag nyo namang illiteral yun, kasi sa pagpapayag natin, pag ginagawa natin kalooban ng Diyos, nagbibigay kagalakan din sa tao. Amen, mga kapatid. At sa ating sarili rin. Alam mo ba, na pag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, tayo masaya, nagagalak tayo. At mapapalakas pa rin tayo, mga kapatid. Amen? At tandaan natin, lead by the Holy Spirit, yung mga prayerful, mapanalanginin. Kaya, huwag nating kalimutan tayo mapanalanginin. Meron tayong devotional prayer as a family, meron tayong prayer meeting, meron tayong individual prayer, meron ding prayer of meditation, lalo na pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aaral, pag-meditate, lahat. In all thy ways. Sabi nga, pray without ceasing. A prayerful Christian is a powerful Christian. Mga kapatid, it's a joyful, peaceable. Ano ba, kung mapanalangin ka, lalo ring makikita mo higit ang kadakilahan ng Panginoon. Makikita mo rin yung kakulangan mo sa Panginoon. Makikita mo rin yung dependence mo sa Panginoon. So, isang bagay na when you're led by the Holy Spirit, sabi nga, mayroong unity. May pagkakaisa. Kanina, yung tanong doon, yung may mga problema at may mga Kristiyano na humihiwalay. Mga kapatid, may problema. Kasi hindi ka hihiwalay ka pa ba sa Diyos? Tanong natin, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa iyo ng buhay, kalakasan araw-araw. Hihiwalay ka ba doon sa nagbibigay ng buhay? Ang Diyos ang nagpapala sa iyo, materially, spiritually, hihiwalay ka ba doon? Dito ka natuto. Ang salita ng Diyos sa pagkain ng iyong kaluluwa, araw-araw siya nagbibigay. Siya nagpapahaba ng buhay, binigyan ka pribilehyo maglingkod, magsamba, hihiwalay ka pa ba doon? Mga kapatid. Itinaas ang iyong buhay, isinulat ang pangalan mo sa aklat ng The Lamb's Book of Life, idinagdag ka niya sa karyan, at ang pangako ng buhay niya walang hanggan nasa iyo, hihiwalay ka pa ba sa Diyos? Mga kapatid, hindi ko maubos may paliwanag o maunawaan bakit may mga Kristiyano nagbabackslide. Tumihiwalay sa Panginoon. You have to avoid, sabi nga, division. You have to avoid gossip. Avoid slander. Alam mo slander? Pag nagsasalita ka ng
masama sa iyong kapwa na hindi naman totoo. Pero hindi maging slander sa loob ng tao yun pag ikay totoo. Pero hindi mo pa rin, wala ka pa rin karapatan sabihin dahil affairs ng tao yun, ipag-pray mo lang siya. Amen. Oo. Yung pag sa panalita slander, pag sinulat, perjury na yan, mga kapatid. Kaya saan mo ginagawa sa message? Oh, wag kang magme-message na hindi tama. Hindi maganda yan. Ayan. Kaya nakakarating kung saan-saan. Oo. Kaya yung cellphone ginagamit mo sa Zoom, sa prayer meeting mo na gamitin mo lang para sa Panginoon. Huwag naman sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. At bilang panghuli, dito po mga kapatid, sabi niya na ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. It was purchased by the Lord with His own blood. It's God's church. Ito yung pag-aaral natin kanina, hindi sa tao. Mga kapatid, kung binili ng Panginoon ito, ito'y mahalaga sa Kanya, is worth. Minamahal ng Diyos ang kanyang iglesia at ito'y pinaparangalan niya, mga kapatid. Alam mo ba na paano niya pinarangalan ang kanyang iglesia? Binigyan tayo ng isang damit na maganda. Damit ng kaligtasan. At higit sa lahat yung damit ng kabanalan. Pinaganda niya. Di ba ito ang nagpapaganda sa buhay natin? Dito sa libutan, ito yung damit ng kaligtasan. Kaya kung minsan nangangaraw tayo, nakikinahal natin ang kalalagayan ng mga taong dinaligtas. Ngunit ang Diyos ay tapat. Minamahal niya lahat ng tao na ibig niya iparating ang kanyang ebanghelyo upang sila rin naman ay makamtan yung damit ng kaligtasan at kabanalan. At tandaan natin, for every saved kaluluwa, ang Panginoon ay naluluwalhati. Sino man tumatanggap, kahit isa man lang, ang Panginoon ay napaparangalan at siya ay nag-glorify. Alam ba na makita natin na ito'y napakaganda, na sa iglesia ng Diyos lang naluluwalhati ang Panginoon, mga kapatid. Kaya dito'y binubuhos niya yung spiritual blessings. The highest spiritual blessing ibinigay niya sa kanyang iglesia. Mga kapatid, daragdag ko yung nasabi kanina na hawak ng Panginoon yung pangalan ng lahat ng membro sa iglesia ng Diyos. Sapagkat siya nagdagdag, mga kapatid, siya ang nakakaalam kung sino ang kabilang doon. Mga kapatid, at kung isinulat ng Panginoon ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, dalangin natin, pagsikapan natin sa tulong ng kanyang Panginoon na manatili ang kanyang ating mga pangalan. Na hindi lang tayo, kundi maidagdag pa ang maraming pangalan. Ang ating mga kapamilya, kamag-anak na hindi pa naidagdag, ating kamag-anakan, maging ating mga kaibigan sa lahat na nakakasalong mo. At sino man, mga kapatid, na ibig mapabilang sa kanyang iglesia. Sabi nga, it's a blood-bought privilege. Bakit blood-bought privilege? Alam mo yung dugo. Yan ang kapangyarihan ng Diyos na hindi lang mapatalo ang kasalanan, kundi ito maglilinis. Nandun yung kapangyarihan na nabuo sa krus ng Kalbaryo. We called us to be worthy. Dahil dyan, tayo ay pinangindapat ng Panginoon na matawag ng anak ng Diyos. Worthy, living His Word. Ngayon na ipapamuhay, na ipapangaral natin kanyang iglesia at kanyang salita. At tayo'y karapat-dapat na rin. Ngayon, mayroon na tayong kakayahan na mahalin ng Diyos. Mga kapatid. Kaya iglesia, sabi nga yung the bride of Christ, minamahal niya ang Panginoon. Kaya nagmamahal. Dalawa lang yung ibinigay na commandments dito. Mahalin mo ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Kaya mayroong
pribilehiyo na inilagay sa ating mga kamay, maging sa pagmamahal din sa ating kapwa. Isang bagay na dapat natin makita, mga kapatid, dito sa Revelations 19 verse 7. Sabi po rito, "Let us be glad and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Unto her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints." Dito po sa Tagalog, basahin natin sa dito sa verse 7. Amen. Revelation 9:7, tayo mga galak at tayo magsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin. Sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya ay pinagkaloob na damta ng kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Mga kapatid, dito tingnan natin, yung spiritual mother, the church, is preparing their children. Hinahanda tayo, mga kapatid. Bakit? Yung kasal, the marriage of the Lamb and the church, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga niya ni Pablo na madaanan tayo, madaanan ng kanyang iglesia na walang dungis at kapitasan. Iyon ay paghahanda, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon. At tandaan natin, we have yung spiritual marriage is eternal. Amen? Eternal to be with Christ. We have to prepare, mga kapatid, for the eternity. Na tayo makabilang sa kasal ng iglesia at ang Panginoon. It's a symbolic dito sa Revelation. Alam mo ba, mga kapatid, nang isasama lang ng Panginoon, pagbabalik niya ang kanyang iglesia. Iba, isasama niya sa lahat. Hindi niya isasama yung mga nasa labas ng iglesia. Nanawa, mga kapatid, bagamat ito'y napag-aral natin ng husto na maging, nawa ito'y maging pagyamanin natin. Na hindi lang sa kaisipan, kundi sa ating puso at sa buhay, napakalaga yung mga katuruan dito na the great influence of the spiritual mother as a church, mga kapatid, ay makikita ang legacy niyan. Pag nandun na tayo, mga kapatid, at ang mga bagay na ito, maalala natin lahat dito sa lupa, kung paano tayo, mga kapatid, naglingkod sa Panginoon. At ito'y matatapos. Pagdating sa Panginoon, tatanggapin tayo ng Panginoon. Come, my faithful servant. Mga kapatid sa Panginoon, maraming salamat sa kanyang banal na salita. Nawa, nagbigay ng tulong, inspirasyon sa ating mga isa na higit pa tayong maging karapat-dapat dito. Kaya tinatagubili natin lahat at purihin ng Diyos, to God be the glory. Kaya Amen. ating babalik na kay Sister